Kabanata 1951. Sinabi ng soberanya na kikilos sila bilang iyong matapat na lingkod. Gagawin nila ang iyong utos. Ayon sa aming intel, si Harvey ay talagang may kakayahan. Ngunit ito ay Mordo, pagkatapos ng lahat. Hindi Southlight. Hindi siya kabilang dito. Kung ibibigay mo ang utos, papatayin namin siya ng labis na lakas. Kahit na dito, ngayon. Ngumiti si Sakura habang nagsasalita siya. Sa kabila ng init sa kanyang ngiti, ang kanyang mga salita ay naging makasalanan. Inabot ni Hector upang mahawakan ang kaibig-ibig na mukha ni Sakura, na parang hinahawakan niya ang isang bihirang kayamanan. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya, hindi pa ba natutong maglaro ng kapangyarihan ang mga taga-Islanders matapos na sa country age ng matagal? Ano ang punto kung nakatuon ka lamang sa pagpatay? Tulad ng isang laro ng pusa at daga, kailangan mong laruin ang iyong biktima upang makakuha ng kasiyahan. Nakuha mo ba? Tumango si Sakura habang nakikinig ng masunurin. Tumawa si Hector at mahinahong sinabi, Miss Miyamoto, alam mo ba kung ano ang gusto ko tungkol sa iyo? Hindi ka makapaghintay na patayin ang bagong Mordus Longmen branch leader Harvey sa pira-piraso. Nais mong maghayganti para kay Lucas ng masama. Ngunit hindi mo maipakita ang iyong tunay na nararamdaman sa akin. Dapat kong aminin, mas mahusay ka rito kaysa sa maraming iba pang mga kababaihan. Sinaksak ni Sakura si Hector ng mainit na ngiti. Hindi ko maintindihan kung ano ang iyong pinag-uusapan, young Master Thompson. Tumawa si Hector na tumatawa, pagkatapos ay hinawakan ang buhok ni Sakura at hinimas ang kanyang mukha ng tama. Ang mukha ni Sakura ay naging pulang-pula, ngunit ginawa pa rin niya ang kanyang makakaya upang matapos ang trabaho. Ang ekspresyon ni Hector ay hindi nagbago habang pinaliit niya ang kanyang mga mata sa Mercedes na tumatakbo sa kalsada na hindi kalayuan sa kanya. Maya-maya, gumawa siya ng kilos. Ang Lexus LX 570 ay umikot at tumungo sa ibang direksyon. Si Sakura, na nasa gitna ng paggawa ng kanyang trabaho, ay lihim na nagpadala ng isang text message. Sa paanan ng Purdue Mountain, hiniling nina Ivan at Harvey sa kanilang driver na magtungo patungo sa isang liblib na kalsada sa kanayunan patungo sa lungsod dahil may malaking trapiko sa dinaanan nila. Bago pa man makaalis ang sasakyan ng 1 milya, isang malakas na tunog ang tumama. Para bang may tumama sa hood ng kotse. Ang driver ay hindi sinasadya na tumapak sa preno bago idinungaw ang kanyang ulo upang tingnan kung ano ang nangyari. Matapos makita ang nangyari, agad na siya ay napasinghap. Tumingin sina Ivan at Harvey at nakita na ang isang bagay na bumangga sa kotse ay naipadala na lumilipad, at nakarating sa 30 talampakan sa harap ng kotse. Tumingin sila ng mas malapit at hindi nagtagal ay napagtanto na ito ay isang tao. Ang kanyang katawan ay kumikibot. Ang tanawin ay lubos na nakakagulat. Isang pagbangga ng kotse. Sumimangot si Ivan. Ito ay masyadong magkasabay. Kailangang tumungo sila patungo sa liblib na kalsada na ito dahil sa isang trapiko, ngunit nangyari ang aksidente pagkatapos nila dumating dito. Natakot ang driver. Mabilis niyang inilabas ang kanyang telepono upang mag-dial ng isang numero para sa tulong. Gayunman, hinawakan ni Harvey ang kamay ng driver upang ihinto ang driver. Sinenyasan niya ang driver, na nagpapahiwatig para sa driver na muling i-address ang kotse. Pagkatapos, lumabas siya ng kotse at naglakad pasulong. Naglakad si Harvey ng mga matatag na hakbang, na halos 30 talampakan ang layo mula sa kotse. Malinaw niyang nakita na ito ay isang tao, at isang pamilyar sa kanya. Siya ay walang iba kundi ang personal na bodyguard ni Lucas na si Macy Howard. Matapos makitungo kay Lucas, hindi agad pinatay ni Harvey ang mga subordinate ni Lucas. Sa halip, sila ay nabaldado ang lahat ng mga ito bago itapon ang mga ito sa mordo. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na may iwan si Macy. Ang personal bodyguard ni Lucas na si Macy, na nagbigay ng malaking lakas, ay kumikibot at nanginginig sa lupa,
halos ang buhay niya ay pulgada na lamang ang layo mula sa kamatayan. Bago niya iginuhit ang kanyang huling hininga, ang kalungkutan at takot ay makikita sa kanyang mga mata. Naningkit si Harvey, pagkatapos ay bumaba si Harvey upang siyasatin ang kanyang pulso. Ang mga resulta ay iniwan siya sa halip na nalilito. Dapat na nalumpo muna si Macy, matapos na masira ang kanyang mga paa, naiwan siya rito upang magdusa at mamatay. Ang mga pinsala na nakuha niya mula sa pagkabangga ng kotse ay hindi seryoso. Ang kanyang sirang mga paa ay ang kanyang pinakamasamang pinsala. Nang makita niya na walang panganib sa paligid, lumabas si Yvonne mula sa kotse at lumakad sa likuran ni Harvey. Bulong niya, CEO York, sino siya? Kilala mo ba siya? Hinawakan ni Harvey ang kanyang kamay, sumanyas upang sabihin kay Yvonne na manatiling bumalik. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang all-cure medicine na dinala niya sa kanya saan man siya magpunta, at ginamit ito upang gamutin ang mga sugat ni Macy sa ngayon. Pagkatapos ay nilagdaan niya ang driver upang tumawag ng isang ambulansya pagkatapos. Ang all-cure medicine ay nagpukaw na magising si Macy matapos ang mahabang panahon na walang malay. Lahat ay parang malabo sa harap ng kanyang mga mata. Hindi niya masabi na ang kanyang pinakamalaking kaaway, si Harvey, ay nasa harap niya. Galit siyang sumigaw, lumayas kayo dito, mga mamamayan ng Island Nation. Mapahamak kayong lahat sa impyerno. Ang kalahating gising na si Macy ay puno ng sama ng loob, na humantong sa kanya na bumulalas ng mga salitang ito. Ang interes ni Harvey ay napukaw. Tanong niya, ano ang ginawa nila sa iyo? Hindi ka ba sa kanila na nakipagsabuatan kasama nila? Si Macy ay hindi pa rin ganap na may kamalayan, at maaari lamang bumagsak ang parehong bagay ng paulit-ulit. Hindi niya masagot ang anumang mga katanungan. Diyan ka lang, bastard ka. Tulad ng malapit nang tanungin siya ni Harvey ng maraming mga katanungan, isang tinig na nakakatakot na slang na Ingles ang tumunog mula sa mga anino na hindi kalayuan sa kanya. Ito ay isang nakakapang-insulto na tono sa tainga, sa halip nakakatakot na makinig. Ang malamig na hangin ay umungol, at ang hangin ay biglang tumaas ng isang napakalamig. Ang mga puno sa paligid ni Harvey ay dinuduyan sa umiihip na hangin. Sumigaw si Yvonne, sino ang nagtatago dyan? Hey! 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 Sino? Ang tinatanong mo? Ang kukuha ng iyong buhay, syempre. Ang tinig ay umalingaw-ngaw sa hangin, ang Ingles na accent na kakaiba at hindi pangkaraniwang ay maririnig. Huwag mo akong sisihin. Sisihin ang inyong sarili. Kapos palad ka upang masaksihan ang lahat ng ito. Nakagalit ang tinig kay Macy, na galit na nakaupo. Namatay ang prinsipe dahil sa inyong lahat. Karapat-dapat kayong mamatay. Swish! Isang kakaibang ambon ang palm attack sa hangin, na nakapagtigil sa kay Harvey at sa iba pa. Ang ekspresyon ni Harvey ay nagbago ng walang kabuluhan. Nagutos siya sa isang mababang tinig, bumalik. Ngayon na. Mabilis na inalertuhan ni Yvonne ang driver at bodyguards, at humakbang pabalik. Gayunpaman, ang dalawa sa mga bodyguard ay medyo mabagal. Pagkatapos lamang gumawa ng ilang mga hakbang, naabutan na sila ng ambon. Sa isang iglap lamang, sila ay nagyelo ng solid. Ang itim na dugo ay tumulo sa kanilang mukha habang sila ay gumuho sa lupa, ganap na paralisado. Tulad ng nangyari, ang ambon ay lubos na nakakalason. Ang sinumang nakikipag-ugnay dito ay tiyak na mamamatay ng isang iglap na kamatayan. Nasimangot si Harvey sa tanawin. Ang lason na tulad nito ay nakakatakot. Imposible para sa isang ordinaryong tao na pigilan ito. Nang walang pangalawang pag-iisip, si Harvey ay malakas na bumulalas. Takpan ang inyong mga mukha ng mga basa na damit. Huwag huminga sa ambon o anong bagay. Kinuha ni Harvey ang ilang tisyo upang takpan ang kanyang mukha habang nagsasalita siya. Sa katotohanan, hindi siya takot sa lason na ito. Ngunit si Yvonne at ang natitira ay lubos na mahina laban dito. Kung malanghap nila ang lason, kahit na ang Diyos ay hindi maililigtas sila.
Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Bumalik si Ivan habang nagsasabi na nag-aalala, CEO, dapat ka ring umalis dito. Hindi ito isang pagkakataon lamang. Ang kaaway ay maaaring magkaroon ng higit pang mga trick sa kanyang manggas. Tumango si Harvey sa pagkilala. Lumabas ka muna dito. Babalik ako sa harap mo. Hinawakan ni Harvey si Missy, dinala siya, at umatras sa kanyang mga hakbang. Dahan-daang nabawi ni Missy ang kanyang kamalayan, ngunit hindi pa rin niya nakilala si Harvey. Inihaw niya ang kanyang mga ngipin at patuloy na sumigaw, papatayin ko sila. Papatayin ko ang bawat isa sa inyo, Islanders. Pinatay nila ang buong pamilya ko. Nararapat silang mamatay. Wala kang magagawa tungkol sa aking desisyon. Bumalik si Harvey ng isa pang hakbang at sinimulan ang pagsaway kay Missy. Kung maaari mo talagang talunin ang mga ito, hindi mo ito mawakasan tulad nito sa unang lugar. At bukod sa, ang pakikipagtulungan sa mga Islanders ay hindi kailanman isang posibilidad sa kanila. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit ang paghusga mula sa kung paano ka tingnan ngayon, marahil ay nararapat mong tapusin ang iyong ginawa. Sa malupit na mga salita ni Harvey, nanginginig ang katawan ni Missy. Nagsimulang damaloy ang mga luha sa kanyang mukha. Alam niya ng lubos na walang ibang sisihin sa pangyayaring ito. Bago, nabulag siya sa kanyang pagsamba para kay Prince Lucas at niloko siya sa pakikipagtulungan sa mga Islanders. Bilang subordinate ng prinsipe, hindi man lang siya nag-abala na pigilan ito. Nang makita ni Harvey na hindi na nagwawala si Missy, kinuha niya siya na mabilis. Sa susunod na sandali si Harvey ay muling nakasama si Ivan at ang iba pa matapos ang pag-atras ng isang mabilis na 30 talampakan ang layo. Ang malabong itim na ambon ay biglang nanginig ng marahas. Ang kulay nito ay naging bahagyang mas magaan, at nagsimula itong lumusot patungo sa kay Harvey at sa iba pa sa mabilis na bilis. Tila isang malagkit na mabaho ang lumalabas mula sa ambon. Kung may sino mang kukuha ng paglanghap, mahuhulog sila sa isang agarang pag-asa. Thud! Dalawa pa sa mga bodyguard ni Ivan ang bumagsak matapos huminga sa isang maliit na halaga ng ambon. Ang kanilang mga katawan ay nagsimulang manganginig ng galit na galit. Gawin mo, inutusan ni Ivan, ang kanyang ekspresyon na nagiging malamig habang nasaksihan niya ang dalawang nahulog na bodyguard. Kahit na ang buong insidente ay naging palabas, alam niya ng lubos na mamamatay silang lahat kung saan sila nakatayo kung hindi nila ginagamit ang lahat ng kanilang lakas upang makatakas sa pag-atake na ito. Ang apat na natitirang mga bodyguard, pati na rin ang driver, ay hinugot ang kanilang mga armas at nagsimulang magpaputok patungo sa ambon. Ang mga bala ay lumusot sa ambon, ngunit walang isang tunog na maaaring marinig mula sa kabila ng mga ambon. Ito ay wala sa kanilang naisip. Di nagtagal, wala na silang mga bala. Ang alinman sa ganap na napalampas, o ang mga bala ay nakarating sa mga puno o sa lupa na malapit. Ang kanilang mga pagsisikap ay walang saysay, sa katunayan, tila ang kanilang mga bala ay hindi epektibo laban sa gayong makapal na ambon din. Sa kabila ng kanilang kalamangan sa lakas tao, hindi nila matatalo ang kanilang kaaway. Gaano ako kamalas? Kung mamamatay lang ako sa baril. Ang aking mga taon ng pagsasanay ay para sa wala. Ang parehong kakaibang tinig na boses ay gumuhit ng isang beses pa. Mga walang kamalayan na mortal. Wala kang nalalaman sa mga paraan namin na mga makapangyarihang Islanders. Lumuhod. Lumuhod at isumpa ang inyong katapatan sa Emperor ng Island Nations. At maaari kong hayaan kayong lahat na mabuhay. Hindi nababagabag si Harvey sa mapagmataas na tono ng kaaway, o hindi rin niya pinangangalagaan ito. Pinahigpit niya ang kanyang mga mata, sinusubukan niyang makita sa harap niya. Sa kasamaang palad, hindi niya alam kung nasaan ang kaaway. Isang Island Nation ninja, na simangot si Harvey, sa paghusga mula sa mga taktika ng kaaway, hindi siya swordsman, onmyoji, conjurer, o alinman sa uri.
Nagkaroon ng isang malaking pagkakataon na ang kaaway ay magiging isang Island Nation ninja. Sinasabing ang Island Nation ninjas ay kasuklam-suklam at napakasama sa kanilang mga taktika, gamit ang lahat sa kanilang kapangyarihan upang patayin ang kanilang target at kumpletuhin ang kanilang misyon. Ang laso na ito, na kinatatakutan ng karamihan, ay isa sa kanilang mas kahanga-hangang mga gamit. Lumabas ka ngayon kung mayroon kang mga bayag, Islander. Si Yvonne ay lumalaki na nababalisa sa kung paano ang mga kaganapan ay naglalahad. Anong uri ng bayani ang gumaganap sa Diyos na ganito? Ang kakaibang tinig ay nagsalita muli, ang kanyang tono ay puno ng mapagmataas na panlalait. Maglalaro sa Diyos. Hindi lang ako naglalaro, ako ang Diyos. At narito ako upang kunin ang inyong buhay. Kapag nahulog ka, lalabas ako at putulin ang inyong mga ulo. Lalo na sa iyo, magandang babae ng bansa H. Ang iyong ulo ay ang aking pinakamalaking premyo na pag-aari. Gaano ka katapang? Ang isang bodyguard ay sumigaw sa galit at nagyaya ng isang hakbang pasulong bilang tugon sa insulto na ito. Sa sandaling ginawa niya ito, nahulog siya sa lupa, paralisado. Parang wala siyang lakas upang pigilan ang anuman. Laban sa laso na dahan-daang nakapaloob sa kanila, sila ay walang kapangyarihan. Sa puntong ito, nawala ang lahat ng kulay ng mukha ni Macy. Gusto niyang sabihin ang isang bagay, ngunit hindi niya magawa. Pinahigpit ni Harvey ang kanyang mga mata, tahimik na pinag-aralan ang kanyang paligid. Nang makita na ang lason ay nagsisimula upang ganap na palibutan siya, inilagay niya sa lupa si Macy. Pagkatapos ay nilagdaan niya ang driver upang paandarin ang makina ng kotse at humakbang ng husto sa gas, pagkatapos ay tumalon mula sa kotse sa sandaling ito, na ang kotse ay tumakbo ng pasulong. Boom! Ang kotse, na tumatakbo ng walang driver, ay bumangga ng malakas sa isang puno. Sa sandaling ito, sumabog ito sa isang pagsabog ng apoy at malakas na ingay. Ang mabangis na shockwave na sumunod sa pagsabog ay nagpasabog ng isang malaking halaga ng lason na ambon na nakapaligid sa lugar. Sina Harvey at Yvonne ay tumingin sa parehong direksyon, at agad na nakita ang isang tao na nakabitin mula sa isang puno. Bang, bang, bang! Sa isang iglap, si Yvonne ay sumalampak sa kanyang kanang kamay, na tumuturo sa direksyon. Isang magandang maingay na armas ang lumitaw sa kanyang palad, na nakalock siya sa kanyang target at binaril ito. Ang mga bala ay lumipad sa buong lugar, ngunit ang tao na nakabitin mula sa puno ay tila hindi nagmamalasakit. Tila napatingin siya sa pagiging estilo ni Yvonne. Bigla, nang inig ang kanyang katawan at pumunta sa isang tabi. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng takot. Mabilis siya, ngunit ang isang bala ay pinamamahalaang pa rin upang dumapli sa kanyang mukha at mapunit ang itim na tela na sumasakop dito. Namula ang mukha niya. Arg! Mula sa malayo ay umalangaw ang kanyang kakila-kilabot na pag-iyak ng sakit. Ang ninja, na nagbigay ng itsura ng isang palaka, ay napuno ng galit. Siya ay binaril ng isang galit na sulyap kay Yvonne, na naghahalo ng kanyang mga ngipin. Ikaw bansa H na bastards. Gaano mo ako sinaktan? Ipapaalam ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng mamatay ng walang libing. Humakbang si Harvey, malamig ang mukha niya. Pagkatapos nito, ang frog ninja na nakaharap niya kumaway sa kanyang mga kamay. Iba't ibang laki ng kwintas ang lumipad kaagad at sumabog sa hangin. Ang pagsabog ay nabuo ng isa pang ambon, at pagkatapos ay nagsimulang sumakop sa kay Harvey at sa iba pa sa isang matatag na bilis. Malaki ang nagbago sa mukha ni Harvey. Hinawakan niya si Yvonne at gamulong palayo sa kanya. Whoosh! Ang ambon ay nagdala ng isang napakarumi na baho at kinulong ang lupa na hinawakan nito. Ligtas na sabihin, ito ay isang lason na may mga epekto na lampas sa kakilakilabot. Napasigaw si Harvey sa tanawin. Nagiging matigas ang mukha niya. Sa mga tuntunin ng kasanayan sa lason, ang mga taga-Islander ay naaayon sa pamilyang Jod ng Thishor. Ang lason ng pamilyang Jod ay maaaring ituring na matikas at pino.
Ngunit ang mga taga-Islander ay malupit hanggat maaari, kapag ginamit nila ang lason. Sila ay walang pag-iingat sa kanilang aplikasyon, at ginamit ang lason sa bawat nakagagalit na pamamaraan na posible. Ito ay isa pang dahilan kung bakit ang mga taga-Islander ay malawak na kinamumuhian. Ang katawan ni Ivan ay nanginginig na ngayon at hindi niya mapigilan. Kahit na hindi siya direktang nalason, ang mga epekto ng ambon na nakakaapekto sa kanilang paligid ay sapat na upang ipadala sa kanya na mawalan ng malay. Pinahigpit ni Harvey ang kanyang mga mata at kumuha ng isa pang ilang mga hakbang pabalik, habang daladala si Ivan. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay naalag at siya ay gumuho sa lupa, at nagsimula siyang kumibot. Sinubukan niyang gumapang paatras, ngunit parang siya ay nasa matinding sakit. Ang ambon sa lalong madaling panahon ay naglaho ng ilang minuto, at ang Frog Ninja ay lumakad na may isang malamig na pagngisi. Kabanata 1955. Kahit na ang Frog Ninja na nakaharap ay hindi mukhang matanda, ang kanyang mukha lamang ay sapat na upang gumawa ang isang tao ng pagsusuka. Nagmarcha siya pasulong na may isang pagngisi na hitsura, at sumulyap sa kanyang walang malay na mga biktima na nakahiga sa lupa. Lalo siyang nasiyahan nang makita niya ang asul na mukha ni Harvey, at kung saan ang katawan ay kumikibot ng marahas. Mabuti, mabuti, ngayon ay madali para sa akin na alagaan kayong lahat. Ang kanyang tinig ay nagdala ng isang madilim na kalidad habang ang butas ng kanyang tainga ay makakadinig ng malakas. Lalo na ang magandang babae na ito dito ay sisiguraduhin kong maglaro sa iyo ng lubusan, pagkatapos ay putulin ko ang iyong ulo na maging isang mahal kong pag-aari. Nagsimula siyang tumawa ng walang tigil. Sa lahat ng tao dito, siya ay interesado kay Ivan. Dumating siya sa Country H na may misyon. Sa katunayan, siya ang unang taong itinalaga para sa misyon na ito. Hindi niya inaasahan na matapos ang trabaho ng madali. Kung pinamamahalaang niyang mapatay si Harvey, siya ang magiging pinakadakilang bayani sa paglalakbay na ito. Kahit na, nanatili siyang maingat. Sinipa niya si Macy, na humaharang sa kalsada, bago tumuloy ng maayos kay Ivan. Bumaba siya at itinaas ang panga sa kanyang kanang kamay. Napakagandang, ginang ng bansa H. Oo, habang ang Frog Ninja ay nalulunod sa kanyang sariling kaguluhan, handa nang tamasahin ang kanyang biktima. Si Harvey, na kumikibot ng marahas ay, agad na bumaluktot ang kanyang katawan at ibinaba ang kanyang kanang paa. Basagin, crack, mayroong malakas na pagkabasag, ang kanang guya ng Frog Ninja ay nabali sa kalahati. Siya ay agad na nahulog sa lupa, umungol sa paghihirap. Bastard ka, hindi ka nalason. Gaano mo ako niloloko? Ang Frog Ninja ay nag-swing ng kanyang mga braso, sinusubukan na ilabas ang kanyang nakatagong armas at gumanti. Mabilis siya, ngunit mas mabilis si Harvey. Nagpalitan si Harvey ng mga suntok sa kanya, at pareho ang kanyang mga braso na nabali sa kalahati habang ang mga malakas na bitek ay tumunog sa buong lugar. Basagin. Og. Bastard. Bastard ka. Papatayin kita. Papatayin kita. Ang Frog Ninja ay umiyak na nasasaktan sa paghihirap, ngunit mabilis na sinundan ni Harvey ng isang pangmatigas na sipa sa ulo. Nanginginig ang katawan ng ninja ng ilang segundo, at pagkatapos ay nahimite siya. Pagkatapos lamang ay nang-ahas si Harvey na huminga ng hininga. Hindi natakot si Harvey sa ninja, ngunit habang kasama niya si Ivan, kailangan niyang gumawa ng mga maliit na trick at welga habang ang ninja ay walang kamalayan. Pagkatapos ay nagpatuloy si Harvey upang sirain ang iba pang paa ng Frog Ninja at inalis ang dalawa sa kanyang mga ngipin na lason. Pagkatapos nito, nakipag-ugnay si Harvey kay Aiden upang mahawakan ang sitwasyon. Ang isang masamang tao ay dapat parusahan ng kanyang sarili. Dapat si Aiden ang siyang humawak sa kanya. Sa ganoong paraan, siya ay malalaman kung sino ang pangunahing salarin. Dumating agad ang mga kalalakihan ni Aiden. Nagdala sila ng ilang mga doktor na pinagkakatiwalaan nila upang treatuhin si Ivan at ang mga bodyguards na sugat. Sa kasamaang palad,
Ang mga bodyguard na nalason ay hindi na naisave. Si Ivan at ang natitirang mga bodyguard ay maswerte na makatanggap ng antidote sa oras at mabuhay. Gayunpaman, kailangan pa rin nila ng pahinga bago nila mabawi ang kanilang buong kamalayan. Di nagtagal, bumalik silang lahat sa numero 1 villa ni Harvey sa Fragrant Hill. Pagkatapos lamang ng pag-aayos ng isang lugar para manatili si Ivan ay maaaring maging madali para kay Harvey. Habang si Ivan at ang iba pa ay nagpapahinga pa rin, nagpunta sa basement si Harvey. Nagawa na ni Aidan ang paghahanda para sa interogasyon. Nang makita siya na si Harvey ay lumitaw sa ibaba, siya ay tumayo ng madali at nagtanong, "Branch leader, anong gagawin namin dito? Bakit susubukan ng Islander na ito na patayin ka? Islander, sigurado ka na ba sa kanyang pagkakakilanlan?" Naguguluhan si Harvey. Ang hostage nila ay walang malay pa rin, kaya paano alam ni Aidan? Itinuro ni Aidan ang maliit na biguti sa labi ng frog ninja na mukha at sumagot, "Hindi ako bulag, tama." Malinaw siyang opisyal mula sa Island Nations.